Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Kami sana ay mapunta sa impyerno dahil sa aming kasalanan. Subalit, ikaw ay nahabag sa amin at iligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Sa araw na Panginoon, kami ay nagtipon-tipon upang makinig ng inyong salita at pakikisama sa mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, matagumpay naming natapos na 2025 Youth Bible Camp. Naniniwala kami na maraming bagong dumadalo ang naligtas sa pamamagitan ng Youth Bible Camp na ito. Pakitulungan mo silang mananatili sa iglesia at ipagtuloy ang kanilang tapat na buhay Kristiyano. Pakiingatan mo sila laban sa tukso ni Satanas at na mundo ito. Bagamat naharap tayo sa mahirap na situation, magtiwala tayo sa Panginoon upang masalampasan ang mga paghihirap. Sa araw na ito, ilang mga kapatid hindi nakadalo sa simbahan, saan man sila naroroon at anumang mga kanilang ginagawa, pakisuyo na huwag nilang kalimutan ang pag-ibig ng Diyos at ipagtuloy ang kanilang buhay Kristiyano. Mula sa simulan ng Lord's Day Sermon hanggang sa pagkatapos, kasama natin ang Banal na Espiritu at tinutulungan tayo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ating Biblia. Tito, chapter 2. Mula versikulo 11 hanggang 14. Tito, Tito, chapter 2, from verse 11 to verse 14. Okay, babasahin ko po. 3, 2, 1. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Siya ang nagbibigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Okay, lalo na, versikulo 14, verse 14, basahin po natin ulit, sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Sa araw na ito, pag-isipan po natin tungkol sa itong versikulo, Tito, Kapitulo 2, mula versikulo 11 hanggang versikulo 14, lalo na versikulo 14. Siya ang nagbibigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamahan at pakalilisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Ang pamagat na sermon ngayon ay makakaroon ng sigasig at
maglilingkod sa Panginoon ng taos-puso. Masasabi natin na araw na ibinigay sa atin ay napakamahalaga dahil sa ang oras ay hindi naibabalik. Mayroong kawikan dito sa sanlibutan, walang saysay ang pag-iyak sa natapong gatas. Ang kawikan ito ang nagsasabi sa atin ng kung may problema nangyari na ito'y hindi na maibabalik. Sa makatuwid, dapat nating iwasan ang magkamali sa ating buhay Kristiyano at dapat nating gawin ang ating makakakaya na makakaroon ng mas sinserong buhay Kristiyano upang hindi natin ito pagsisihan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralang Biblia at tumanggap ng mag-aral upang maiwasan ang anumang pagkakamali. At huwag nating kalimutan sa ating buhay Kristiyano, mula nung tayo ay mabonogin dito sa sanlibutan na may kalunglayan sa ating buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po? Ang ating kaluwalhatian at mga gantimpala sa harap ng Panginoon ay magiging makakaiba ayon sa ating buhay Kristiyano dito sa sanlibutan. Kaya ayon sa Biblia, Apokalipsis chapter 22 verse 12. Apokalipsis chapter 22 verse 12, 22, versikulo 12, Apokalipsis chapter 22 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa bersikulo ito, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang ating pananampalataya ay pawang katotohanan. Ito ay kinakailangan makakaroon ng halaga sa ating buhay, higit pa sa lahat ng mga bagay. Kung ating titingnan ang mga tao, gagamitin nila ang kanilang oras at pera para sa mga bagay na mahalaga sa kanilang kaisipan. Kung inyong iniisip na ang paglilitas sa mga kaluluwa ay talagang mahalaga para sa inyong gagamitin ninyo ang inyong oras at pera para sa gawain. Halimbawa, para sa pagtayo ng ating retreat center, maraming mga kapatid ang nagsakripisyo ng husto, mga kapatid na Koreano at gayon din mga kapatid na Pilipino. Tama po ba? Isinasakripisyo nila ang kanilang mga materyales para sa pangaralang Ebanghelyo. Pakiusap, isipin mo na isinaalang-alang kung ano ang inyong mga inaani ngayon dito sa sanlibutan. Buksan po natin, Biblia, Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ito ang ibig kong sabihin, ang nakahasing ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang nakahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ibig sabihin, kung ano ang inyong inihahasing ngayon ay siyang aanihin mo sa hinaharap.
bakit dapat magsikap mag-aral ang mga estudyante sa panahon ng kanilang pag-aral? Bakit po? Kung hindi sila mag-aral, hindi sila makakaasa ng mabuting kinabuksan. Tama po ba? Yeah. Kung ang magsasaka ay naghahasing na maraming buto sa taksibo, mamaya maaari siyang mag-ani ng maraming paanim sa panahon ng pag-aani. Yeah. Tama po. Galatia chapter 6 verse 8. Galatia chapter 6 verse 8. Babasahin ko po. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yeah. Dapat nating malaman na ito rin ay naangkop sa ating buhay Kristiyano. Ano ang inihasing mo ngayon? Ano? Ano ang inihasik mo ngayon? Para sa laman o para sa spiritual na bagay? Ayon sa Galatia chapter 6 verse 8, sapagkat ang nakahasik para sa kanyang sarili laman ay mula sa laman mag-ani ng kasirahan. Subalit, ang naghasik na espiritu mula sa espiritu ay mag-ani ng buhay na walang hanggan. Eternal things, eternal life. Naintindihan niyo po? Yeah. Kaya, una, kailangan maunahan natin, ayon sa versikulo ito, Tito chapter 2, nais ng Diyos na ibinigay ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, buksan po natin Biblia, Tito chapter 2 verse 11. Tito chapter 2 verse 11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano pong ibig sabihin itong bersikulo? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos, nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Alam natin, ayon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung walang biyaya ng Diyos, hindi tayo naligtas. Ang Diyos ay nangnanais na lahat ng tao ay maligtas. Nagpakita ang biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Bagaman ipinakita ng Diyos ng kanyang biyaya sa lahat ng tao, marami pa rin ang tumatanggihan nito. Kung maligtas ang mga tao o hindi ay nakasalalay sa kanilang paniniwala. Tama po ba? Ayon sa Biblia, awit 49 verse 1, awit 49 verse 1, babasahin ko po. Pakinggan ninyo ito, kayong lahat ng mga bayan, pakinggan ninyo, kayong lahat na nananahan sa daigdig. Pakinggan ninyo ito, kayong lahat ng mga bayan, pakinggan ninyo, kayong lahat na nananahanan sa daigdig. Sinabi ng Diyos sa lahat ng mga tao na ito. Pakinggan ninyo ito, kayong lahat, mga bayan, pakinggan ninyo, kayong lahat. Ulit-ulit. Ito ay napakamahalaga. Bakit sinabi ng Diyos ang ganito? Kailangan nating maunawan natin kaisipan ng Diyos. Bagaman ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, bakit ang mga tao ay hindi ikinikiling ang kanilang tenga sa salita ng Diyos? We invite many people para sa Grand Bible Seminar, para sa Summer Retreat,
Pero, ayaw nila. Ayaw nila. Yeah. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yeah, bagaman nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, karamihan sa mga tao sa mundong ito ay walang interes sa salita ng Diyos. Ito ay problema. Ang mga tao dito sa sanlibutan ay palaging may maraming interes sa mga physical na mga bagay sa halip na spiritual na mga bagay. Kaya ayon sa Lucas chapter 17 verse 26 and 27, okay, babasahin ko po, at kung paano ang mangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyari sa mga araw na anak ng tao. Sila ay kumakain at umiinom, nag-aasawa, at sila ay pinag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong ni Noe at dumating ang baha. At nilipot silang lahat. Yeah, sa katunayan, yon ang normal na buhay ng mga tao. Wala silang anumang interes sa salita ng Diyos at hindi rin nakahanda sa paghuhukom. Sa panahon ni Jesus, ang mga Israelita ay hindi naiba. Hindi alam ng mga tao na si Jesus ang tunay na liwanag na sanlibutan. Ayon sa Biblia, Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Sa pamamagitan ng itong bersikulo, maunawan natin sino si Jesus. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Yeah, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Yeah, sa panahon ni Jesus, ang mga Israelita ay hindi naiba. Hindi alam ng mga tao na si Jesus ay tunay na liwanag na sanlibutan. Kaya naman, tinanggihan nila si Jesus. They rejected Jesus Christ. Paano natin nakuha ang kaligtasan? Hindi natin kilala ang Panginoon bago tayo naipanganak na muli at tayo ay puro na kasakiman sa sanlibutan. Ito ang nakagagawa ng napakamaraming mga kasalanan. Tama po ba? Yeah. Kaya paano natin nakuha ang kaligtasan? Efeso Kapitulo 2 versikulo 3, Efeso chapter 2 verse 3. Okay, babasahin ko po. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Yeah, ganito ang ating kalagayan bago tayo naligtas. Pero tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kalooban ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kaya wala tayong may pagmalaki. Okay, buksan po nating Biblia, Roma Kapitulo 3, versikulo 27. Romans chapter 3, verse 27. Romans chapter 3, verse 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi
kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yeah. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Where is boasting? Nothing to boast. Yeah. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yeah. Romans chapter 23 verse 24. Romans chapter 3 verse 23 and 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yaman ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing naganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Yeah, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya. Yeah. So, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Yeah. Okay. Number 2, lumago sa biyaya ng Panginoon. Ito ay kalooban ng Diyos pagkatapos ng kaligtasan. Okay, buksan po natin, Biblia, Tito chapter 2, versikulo 12 at 13. Tito chapter 2, verse 12 and 13. Okay, Tito chapter 2, verse 12 and 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi lamang iniligtas ng Panginoon ang ating mga espiritu, kundi iniingatan niya tayo mula noong tayo ay napanganak muli. Ang Panginoon ang gumabay at umaakay sa atin sa bawat sitwasyon. Kaya tayo ay dapat lumago sa biyaya ng Panginoon na unti-unti dapat nating sikapin maging gaya ni Jesus. Yeah, tinatawag natin itong pagpapabanal, sanctification, pagpapabanal. Yeah. Okay, buksan po natin Biblia, unang Juan, kapitulo 1, versikulo 5. Unang Juan, chapter 1, verse 5. Unang Juan, chapter 1, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Yeah. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo, in aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ang Diyos ay siyang liwanag. Kaya dapat tayong mananatili sa liwanag na walang kadiliman. Ayon sa Biblia, Mateo Kapitulo 5, versikulo 14, sinasabi ng Biblia, Mateo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ito ang dahilan kung bakit isang born again Kristiyano ay dapat humiwalay mula sa kasalanan ng sanlibutan. Naintindihan niyo po? Yeah. Buksan po natin Efeso Kapitulo 5, versikulo 8. Efeso Kapitulo 5, versikulo 8. Okay, babasahin ko po. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Yeah, sapagkat kayo'y dating kadiliman. Yeah, dating kadiliman. Subalit, ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Alam niyo po, ikaw ay naging mga anak ng liwanag.
children of the light. Yeah. Yamang tayo ay mga naipanganak na muli, ang ating buhay ay dapat hiwalay mula dito sa sanlibutan. Ang ibang mga tao ay tinitingnan ang ating buhay Kristiyano mula noong tayo ay naipanganak na muli. Kung paano tayo namumuhay bilang isang born-again Kristiyano. Si O.J. Smith na siyang pastor ng People's Church sa Canada, ipinaliwanag niya ang pagpapabanal sa buhay Kristiyano gaya ng mga sumunod, 3 step. Unang step ay paghihiwalay mula sa kasalanan. Ito ay unang step. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan paghihiwalay mula sa kasalanan. Ito ay unang step. Ikalawang step, devotion para sa Panginoon. Ikatlong step, mapuspus sa pamamagitan ng banal ng Espiritu. So, unang step, paghihiwalay mula sa kasalanan. Yeah. Okay. Posible bang tunay na born-again Kristiyano ay patuloy na sinasadyang gumagawa ng kasalanan? Intentionally committing sins? Sinasadyang gumagawa ng kasalanan? Anong sabi? Ayon sa Biblia, Roma Kapitulo 6, mula versikulo 1-2. Okay, sabi dito. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Yeah, ano nga ang ating sasabihin? Magpatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Certainly not. Ano ang maging resulta kung ang isang born-again Kristiyano ay gumagawa ng kasalanan gaya ng pagnanakaw o panghalo niya? Anong nangyari? Ang naipanganak na muli, tunay na born-again Christian ay hindi dapat gumawa ng malaking kasalanan ganito. Tama po ba? Yeah. Kung gagawin niya ang mga ganong kasalanan sa pamamagitan ng tukso ay mayroong disiplina mula sa Diyos. Ang born-again Christian ay dapat ihiwalay sa mga kasalanan. Ito ang kalooban ng Diyos. Sa muling pagparito ni Jesus, dapat tayong magpakita sa harapan niya na walang anumang kahihiyan. Kaya ayon sa Biblia, Hebreo Kapitulo 12, versikulo 5 at 6. Mga Hebreo, chapter 12, verse 5 and 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlulupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Malinaw na sinasabi ng Biblia na may parusa mula sa Diyos kapag tayo ay nakakasala. Kung walang disiplina mula sa Diyos, kahit na ikaw ay nakakasala, nanganghulugan nito na hindi ka anak ng Diyos. Kung walang disiplina, hindi anak ng Diyos. Naintindihan niyo po? Yeah. Mga Hebreo Kapitulo 12, versikulo 8. Kung kayo ay hindi disiplina na siyang naranasan lahat. Kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Yung mga tunay na umibig sa Panginoon ay
nagsisikap na iwasan ang pagkagawa ng kasalanan. Yeah, tama po. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 14. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo ng kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yeah. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyang matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapitasan sa paningin niya. Dapat tayong tumayo sa harap ng Panginoon na walang anumang batik o walang kapitasan. Sa huling nagparito ng Jesus, dapat tayong nagpakita sa harapan niya na walang anumang kahiyawan. Anong sabi? Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 16. Be holy, for I am holy. Sinasabi ng Biblia, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Naintindihan niyo po? Isa sa mga katanggihan ng Diyos ay ang kabanalan. Kaya naman, hinihiling ng Diyos na maging banal tayo bilang anak ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Yeah. Galatia chapter 5 verse 24. Galatia chapter 5 verse 24. Galatia chapter 5 verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Ang talatang ito ang nagsasabi sa atin para sa naipanganang na muli, Kristiyano, kung paano mamuhay. Tayo ay kailangan mahiba mula dito sa sanlibutan. Dapat nating alalahanin na ang ating katawan ay ipinako kasama ni Kristo. Sinabi ng Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. Hindi na dapat nating sumunod ang pangnanasa ng laman. Hindi. Okay, buksan po natin Roma chapter 6 verse 12 and 13. Roma 6 versikulo 12 at 13. Roma chapter 6 verse 12 and 13. Okay, babasahin ko po. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ang mga born-again Christian ay dapat malaman ng ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ayon sa Biblia, 1 Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16, sinasabi ng Biblia, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Do you not know that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells in you? Do you not know that? Yeah. Ating katawan nagiging templo ng Diyos, templo ng Holy Spirit, Espiritu Santo. Hindi natin dapat
gamitan ang ating katawan bilang kasangkapan ng kasalanan. Hindi bilang kasangkapan ng kundi bilang kasangkatan ng katuwiran para sa Diyos. Yeah. And ikalawang step para sa pagpapabanal, devotion para sa Panginoon. Buksan po natin ang Biblia, Roma 12, Kapitulo 12, versikulo 1. Roma chapter 12, verse 1. Roma chapter 12, verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Yeah. So, you present your bodies as a living sacrifice. Ano ang tunay na devotion? Kapag ating inaalala na ang ating katawan at espiritu ay pag-aari ng Diyos, may bibigay natin ang tunay na devotion para sa Panginoon. Huwag natin kalimutan na ang ating katawan at espiritu ay binili sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tama po ba? Yeah. Ayon sa Biblia, Unang Korinto chapter 6 verse 20, sabi dito, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatian ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ayon sa Biblia, sumunod si Abraham sa salita ng Diyos upang inutusan siyang ihandog kanyang anak na si Isaac sa bundok na Morea. Sapagkat inibig niya ang Diyos ng higit sa lahat. Tinatawag natin si Jesus bilang Panginoon kapag tinanggap natin si Jesus na bawat sitwasyon, maaari natin siyang kalugtan. Yeah. Ikatlong step para sa pagpapabanal, ito ay mapuspuso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ayon sa Biblia, Efeso Kapitulo 5, versikulo 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ang biyaya ng Diyos ay walang limitasyon. Kaya ayon sa Biblia, Juan Kapitulo 1, versikulo 16, at mula sa kanyang kapuso-pusan ay tumatanggap tayong lahat biyaya ng sinundan pa ng ibang biyaya. Yeah. Ang ating naintindihan sa pag-ibig ng Diyos noong tayo ay naipanganak na muli ay hindi lahat. Natitingnan lang natin ang ilan sa kanyang biyaya at naintindihan ang ilan sa kanyang pag-ibig. Dapat nating malalaman at maintindihan ang kanyang pag-ibig at biyaya mas higit pa sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Okay, buksan po nating Biblia, Efeso chapter 3, verse 18-19. Efeso chapter 3, verse 18-19. Efeso chapter 3, verse 18-19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ng luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Pagkatapos ng kaligtasan, ang Panginoon ay talagang nangnanais na
tayo ay lumago sa kanyang pag-ibig. Dapat nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano na tuloy-tuloy. Ayon sa Biblia, Efeso chapter 4, verse 13 hanggang 15, Efeso chapter 4, verse 13 hanggang 15, okay, babasahin ko po. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap ng kapuspusan ni Kristo. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Verse 14 to 15, babasahin ko po. Tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Tungkol sa ating buhay Kristiyano, ito ay dapat patuloy na lumago. Sa unang pagkakataon, ito ay nangangailangan ng paghihiwalay mula sa kasalanan. At pagkatapos ay sikapin nating makapagpibigay lugod sa Diyos sa ating buhay Kristiyano. And number 3, mga taong masigasig sa mabuting gawa. Ito ay main versikulo. Tito chapter 2 verse 14. Tito chapter 2 verse 14. Okay, Tito chapter 2 verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. At pakalilisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya masigasig sa mabuting gawa. Ito ay dahilan bakit nilitas tayo mula sa walang hanggang pagkawasak. Ang Switzerland religious reformer na si Oecolampadius, sinabi niya, ang kakaunting tapan na mga Kristiyano na mayroon sigasig para sa Panginoon ay mas naimpluwensyahan ang sanlibutan nito ng mas higit pa kaysa sa mga maraming mga Kristiyanong hininga. Ano ang mabuting gawa? Kung tumulong ka sa mga mahirap, yon ay mabuting gawa. Unit, may mas mahalagang mabuting gawin sa harapan ng Diyos. Yon ay upang ilitas ang mga nawawalang kasalanan, nawawalang kaluluwa. Kung hindi sila naligtas, mapupunta sila sa impyerno. Tama po ba? Buksan po natin Biblia, Efeso chapter 2 verse 10. Efeso chapter 2 verse 10. Efeso chapter 2 verse 10, babasahin ko po. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang sa ating lakaran. Upang siya na nating lakaran. Ano ang tunay na mabuting gawa sa paningin ng Diyos? Yun ay upang ilitas ang mga nawawang kaluluwa. Ayon sa Marcos chapter 3 verse 4, ang sinabi niya sa kanila, ipinahihintulot pa na gumagawa ng mabuti sa araw ng Sabat o ang gumagawa ng masama. Maliligtas ng buhay o pumuksak
pumuksang nito, uni sila ay tahimik. Nang pakalingin ni Jesus ang taong may sakit sa Sabat, pinuna ng mga Hudyong relihiyoso si Jesus. Kung hindi nila ililigtas ang tao na mamamatay dahil sa Sabat, hindi ito kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo po? Ayon sa Biblia, Mateo Kapitulo 18, versikulo 14, kaya't hindi kalooban ng inyong Ama nasa langit, nasa ang isa sa malin na ito ay mapahamak. Kaya dapat nating iligtas ang mga nawawalang kaluluwa kaysa sa anumang iba pang bagay. Okay? Kolosas Kapitulo 1, versikulo 10. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 10. Colossus chapter 1, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Kailangan makakaroon tayo ng pagkahumaling na ipangaralang Ebanghelyo. Ang pagpabahagi ng Ebanghelyo ay hindi matupad kung wala kayong pagkahumaling ito. Ang ilang mga Kristiyano na nakakaroon ng pagkahumaling sa Diyos ang isang nagpaandar ng kasaysayan ng Kristyanismo, habang maraming Kristiyano ay natutulog. Meron ba ating kapatiran? Sino natutulog? May mga tao ng Diyos na ginagawa ang lahat upang may sakatuparang ang kalooban ng Diyos. Mahalagang makakaroon tayo ng maalam na pagkahumaling ng ipangaralang Ebanghelyo. Ayon sa awit 118, verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. I shall not die, believe, and will declare the works of God. Ano ba ang tunay na layunin ng inyong buhay? Nabubuhay lamang ba kayo para sa inyong laman? O nabubuhay talaga kayo para sa kaluwalhatian ng Diyos? Bilang isang born-again Christian, dapat natin kung tayo ay nabubuhay at kung ano ang ating layunin. Sino ang Panginoon sa buhay mo? Alam niyo po? Sino ang Panginoon sa buhay mo? Kung talagang naligtas, kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon bilang inyong Panginoon sa inyong buhay, dapat kang mabubuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Bilang tunay na born-again Christian, dapat nating tandaan kung bakit tayo ay nabubuhay at kung ano ang layunin natin. Naintindihan niyo po? Yeah. Kaya, dapat tayong makakaroon ng sigasig sa pangaralang Ebanghelyo. Okay, buksan po natin Biblia, Mga Gawa, chapter 20, verse 24. Mga Gawa, chapter 20, verse 24. Mga Gawa, chapter 20, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ito ay malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo sa Biblia. Sa pamamagitan ng itong persikulo, maunawan natin kung gaano kahalaga ang pangaralang Ebanghelyo. Inialay ni Apostol Pablo ang kanyang buhay at maraming
isinasakripisyo para sa Ebanghelyo. May mga nagsasabi ng ganito, saka ko na lang ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi kasi ganoon kaganda ang panahon. Tama po ba ito? Subalit, ano ang sinabi ng Biblia? Alam natin kung gaano kahalaga ang pangaralang salita, higit sa lahat ng bagay. Hindi ito alternatibong bagay, kundi na ipangaral natin ang salita. Kaya, ayon sa Biblia, Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kung mayroon tayong lakas ng loob na magpahayag o mangangaral, malalampasan natin ang lahat ng hirap. Ang mga katotong ito ang nagpapakita kung gaano kahalaga ang pangaralang salita higit sa lahat ng bagay. Hindi ito alternatibong bagay, kundi napakamahalagang bagay na ipangaral natin ang salita. Naintindihan niyo po? Juan Kapitulo 12, versikulo 24. Juan chapter 12, verse 24. Juan chapter 12, verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Makakaroon ng sigasig at maglilingkod sa Panginoon ng taos-puso. At napakamahalaga, isasakripisyo natin ang ating sarili upang maipangaral lang Ebanghelyo. Kung walang sakripisyo, we cannot expect the fruits. Walang bunga. Yeah. Sa pamamagitan ng itong bersikulo, maunawaan natin, hindi tayo makakaasa ng anumang bunga kung walang ating sakripisyo. Yeah. Kaya makakaroon ng sigasig at maglilingkod sa Panginoon ng taos-puso. Yeah. Tayo ay naging isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos. Ito ay napaka-special na position ibinigay ng Panginoon. Yeah. Buksan po natin Biblia. Unang Pedro chapter 2 verse 9. Unang Pedro chapter 2 verse 9. Babasahin ko po. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Huwag nating kalimutan ang special position na ipinakalob sa atin bilang Kristiyano. Ikaw ba nabubuhay bilang sambayan ng pag-aari ng Diyos? Nabubuhay ka ba bilang isang mahalikang pagpapari? Pagkapari? Kung alam natin kung gaano kahalaga ang ating posisyon, gagawin natin ang ating makakakaya upang may sakatuparan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1, Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 1. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 1. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan.
Kung ang isang born-again Kristiyano ay namumuhay para sa lamang sa kanilang sarili, hindi yon tama. Masyado na tayong natatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya nga tayo ay naglilingkod sa Panginoon dahil sa pag-ibig at biyaya. Hindi natin dapat tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Dapat nating tandaan ang mensaheng ito bilang isang born-again Kristiyano. Huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Buksan po nating Biblia, Tito chapter 3 verse 8. Tito chapter 3 verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapakipakinabang sa mga tao. Ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at pakinabang sa mga tao. Yeah. Napakamahalagang magpakita ng mabuting halimbawa bilang isang born-again Christian sa ibang tao. Bakit? Bakit ito mahalaga? Kung hindi tayo magpakita ng mabuting halimbawa sa ibang tao, hindi natin sila masasabi ng Ebanghelyo. Dapat tayong maging masigasig na maglilingkod sa Panginoon ng tapat. Buksan po natin Roma 12, versikulo 11. Roma chapter 12, verse 11. Okay. Mahalagang versikulo ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging mahalap sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Halimbawa, tamad na magsasaka, ayaw niyang makahasing ng pini. Dahil dito, hindi siya makapag-ani ng anuman. Tama po ba? Kung tamad ang isang born-again Christian, hindi niya mapasya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay Kristiyano. Huwag maging tamad sa magsisikap, maging mahalap sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Dapat tayong maging masigasig sa pababasa ng Biblia. Dapat tayo maging masigasig sa pagtalo sa simbahan. Tuloy-tuloy. Dapat tayo maging masigasig na ipangaral ang Ebanghelyo. Naintindihan niyo po? Yeah. Kailangan natin kumikilos para sa tunay na katotohanan. Si Elias, sumigaw sa sambayan ni Israel noong sila ay sumusunod kay Baal sa halip na sa Diyos. Ayon sa unang Hari, chapter 18, verse 21. Unang Hari, chapter 18, verse 21. Babasahin ko po. Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaiba kuro-kuro? Hanggang kailan kayo? Mayroon ba mga kapatid na nag-alalagan para
pa rin sa pagitan ng mundo ito at ng Panginoon. Still, they are hesitating between the world and the Lord. Kung titingnan mo ang Apocalypse chapter 3, mayroon 7 iglesia. Mayroon mga 7 iglesia. Kabilang sa 7 iglesia sa Asia, 2 sa mga iglesia ang sinaway ng Panginoon. Una, sa Sardis. Alam ko ang inyong mga gawa, sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Kung meron lamang tayong patotoo at walang mga gawa, ang ating pananampalataya ay patay. Naintindihan niyo po? Yeah. Ayon sa Biblia, Santiago chapter 2, verse 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Yeah. Bilang isang born-again Christian, kung hindi ka mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, iyong buhay Kristiyano ay magiging parang patay na buhay. Mayroon ka bang katibayan na ikaw ay tunay na ipanganak na muli Kristiyano? Pangalawa, ang iglesia ng mga taga-Laodicea, ang kanilang pananampalataya ay malahininga, hindi malamig o mainit. Ayon sa Biblia, Apocalypse chapter 3, verse 15-16. Buksan po natin Biblia, Apocalypse chapter 3, verse 15-16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isuka kita mula sa aking bibig. Ang iglesia ng Laodicea ay, ang imahe ng iglesia ay ang mga huling araw. Sa mga huling araw, napakahirap na nakahanap ng tunay na iglesia na nagpapanatili sa kanilang pananampalataya. Dapat nating balikan ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng aralang iglesia ng Laodicea. Yeah. Kaya Leviticus, Apocalypse chapter 3, verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Yeah. Kung meron mang mali sa ating sa harap ng Diyos, kailangan natin magsisi at makakaroon ng magandang buhay Kristiyano. Yeah. Buksan po natin Biblia. Unang Korinto chapter 15, verse 58. Unang Korinto chapter 15, verse 58. Unang Korinto chapter 15, verse 58. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ipinangako ng ating Panginoon na ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi mawawalang ng kabuluhan. Nabubuhay tayo kapanahunan, hindi sapat ng oras natin para magtrabaho para sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Kaya dapat nating tandaan ang mensaheng ito mula sa Panginoon. Gawin natin ang ating makakakaya upang may sakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, sa araw na ito, natutunan natin na makakaroon ng sigasig at maglilingkod sa Panginoon ng taos-puso ayon sa Tito
Kapitulo 2, mula versikulo 11 hanggang 14. Kaya ayon sa Tito Kapitulo 2, versikulo 11, maaari natin maunawan na tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Ayon sa Tito Kapitulo 2, versikulo 12 at 13, maaari nating maunawan na born-again Kristiyano ay dapat mahiwalay sa makasanibutang kasalanan at naghihintay sa Panginoon ng may walang hanggang pag-asa. Ayon sa Tito Kapitulo 2, versikulo 14, maaari natin maunawan na kung bakit dapat maglilingkod ang born-again Kristiyano sa Panginoon ng taos-puso at may sigasig. Naintindihan niyo po? Yeah. Okay, panghuli, Tito chapter 2, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay ulit. 3, 2, 1. Siyang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Okay, hanggang dito lamang po. Okay, malalain po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa biyaya ng inyong kaligtasan. Ngayon, natutunan natin na makakaroon ng sigasig at maglilingkod sa Panginoon ng taos-puso. Ayon sa Tito, chapter 2, verse 14. Alalahanin natin kung bakit tayo unang iniligtas ng Diyos sa kita ng mga tao. Habang nakikinig tayo sa pangangaral, magkakaroon tayo ng sigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Pakiusap, bigyan mo kami ng higit pang karunungan at lakas upang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaawin natin ang ating makakakaya upang kalugtan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay, maraming salamat po.